And a blessed morning po sa ating lahat. Isang maulang umaga po sa ating lahat. God is good po ba? And all the time? Parang mahina. God is good? And all the time? And syempre, bago po tayo mag-start sa ating service, we are encouraging you to stand up and let's pray for one another. Let's pray for our service. Pwede po ba tayo mag-form ng circle? Maghanap po ng kasama natin to pray at sama-sama po tayo sa Panginoon. God bless everyone! Hallelujah, hallelujah. Isang malakas po na palakpak sa Panginoong Diyos na buhay. Come on! Ang hirap gumising ngayong umagang ito. Amen po ba? Diba? Pero magpasalamat tayo sa Panginoon kasi nung nakaraan sobrang init, ngayon naman sobrang lamig. Amen po ba? Truly, our God is good. And all the time? God is good. Minsan ba, God is good? All the time. And all the time? Sabi nga, may mga kanya-kanya man tayong dinadanas ngayon sa ating buhay. No, pero kagaya ng pag-ulan, bubuhos at bubuhos ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? Kapag lumakad ka sa holiness ng Panginoon, hahabulin ka ng pabor ng Panginoon. Receive your church. And this morning, we're not going to be ashamed to declare, to sing hallelujah to His most high name, and that is Jesus. Amen po ba? Sama-sama po tayo manalangin sa Panginoon. Aming Diyos na buhay, salamat po Panginoon sa umagang ito, God. That we have a freedom, Panginoon, to declare, to magnify your holy name this morning, O God. At Lord, nais po namin magpasalamat, Panginoon, sa loob ng isang linggong tinanas namin, Panginoon. At ngayon, Lord, ito po yung adoration namin sa iyo, Panginoon. Ito po yung pagpupuri namin sa iyo ngayon yung umagang ito, Panginoon. At Lord, kayo po ang siyang mahayag sa lugar na ito, Panginoon. Sa apat na sulok ng iyong sanctuaryo, Panginoon, may encounter nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig na nagpapalaya, Panginoon, nag-uudyok, Panginoon, that your work is really good because you're God, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, be magnified in this place, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah! Sino po rito ay handang sumama at sumubay sa Panginoon sa pag-awit doon? We're not going to be ashamed to declare His name. Amen po ba, church? That's why we're going to clap our hands boldly to sing praises to His name. Come on! Hey, hey, hey! Wala na bang itataas dyan? Come on! Sabay-sabay po tayo mawi sa Panginoon. Come on! Let's wave our hands! Sabay po tayo umawi sa Diyos. Come on! When you found me, my whole world
Now we're going to go beyond our capacity to declare the goodness of the Lord. Come on, let's worship Him. Sabay-sabay tayo sumayaw sa Panginoon. Never failing God, all your promises make me relent. Your unending grace, I receive the love that I don't deserve. There's no stopping now. And though we walk through the darkest valley, we will still go on. Hey. Sabay-sabay. I will go beyond. Come on, raise your hand. Beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. Lagyan mo ng konting energy. I will go beyond the highest praise for the things you've done. I'm priceless. I will go beyond my capacity. And we will tell the world of what? Tell the world of all you've done for me. Let's dance. We will praise you. Overwhelming peace, fear is gone when you overtaken me. In your undying mercy, now I'm confident that God is saying, there's no stopping. Let's clap your hands, come on. Though I walk the darkest valley, I will still go on. I will go beyond the mountain, beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. I will go beyond the highest place for the things you've done. I'm priceless. I will go Beyond my capacity. And to tell the world of what? tell the world of all you've done for me. We will praise you. For no walls, no fear can hinder us. Just to declare the power of the Lord. Sabay-sabay tayo mag-declare sa Panginoon. Come on! Hey! No walls No fear can hinder me. Sabay-sabay! I declare your goodness and mercy. Once again with energy, come on! No walls, no fear can hinder me. And we declare I declare your goodness and mercy. For no walls and no fear no walls, no fear can hinder me. We declare I declare your goodness and mercy. I will go Beyond the mountain, beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. I will go beyond the highest place for the things you've done. I'm priceless. I will go beyond my capacity. And to tell the world, Tell the world of all you've done for me. I will go beyond the mountains, beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. we will go beyond. I will go beyond the highest place for the things you've done. I'm priceless. I will go beyond my capacity. And to shout and to declare, To tell the world of all you've done for me. We will praise you. come on everyone, let's dance. We will praise you. For the last Hallelujah. For we are not ashamed
to shout, to preach your gospel, oh God, your love, oh God. And now we were going to go beyond to declare that you are good. And despite our battles, your name is above all names. Amen, church. And the Lord wants us to remind today that it says here in 2 Timothy 2 verse 9 to 10, and because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. So I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. Sino rito mga pinili ng Panginoon? Pakitaas ngayon kamay. At yung mga pinili ng Panginoon, hindi yung mga taong laging masasaya. It's more of nagsasama. His name is above all names. For His name is above your battles. For His name is above your confusion. And today, let's declare, He is the only King. And that His name is Jesus. The sun was dark and the heavens thundered, and for a moment death I thought it conquered. But it wasn't over till you said it's over. Your word is greater still. The perfect sacrifice, your body broken, as you restored to us what sin had stolen. Once and for all, you tore the veil wide open. Your power is stronger. And all the voice sing this. still. All praise to the name above all name. Jesus, Jesus, you reign. You're the name above all name. Amen, hallelujah. Oh, Your name is Jesus, for Your name is above all name. Hallelujah. You turned the grave into a new beginning. Our God is risen, you're alive and breathing. There's nothing that can rise against your victory. Your name Come is on. higher. His name is higher still. Declare it. Your name is higher still. Oh, praise to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all
Your name is above, Jesus. For your name is above, Jesus. Come on, church, receive it. Can you raise your hands towards the Lord? Is He now reaching you? Wide open hands. His blood is enough for you today. And the remedy today is to go back to the firm foundation, which is His love. The cross still stands. The blood still flows. The work is finished, and hell still knows. The grave is still empty. The stone is still rolled. And you're still high and lifted up. You're still seated on the throne. You're still stands. The blood still flows. The work is finished, and hell still knows. The grave is still empty. The stone is still rolled. And you're still high and lifted up. You're still seated on the throne. Oh, praise, your name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all names. Oh, praise, to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all names. Come on, Church of God, receive that His name is powerful, for He has a beautiful name, that is Jesus Christ. Declare a hallelujah to His name, proclaiming that He is good, for He is holy, caring, a loving Father. Come on, what a powerful name it is. Hallelujah. What a powerful name it is. What a powerful name. Come on, raise your hands. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Once again, you declare it. Come on, let's do it. What a powerful name it is. Yes, God. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Who can be against you? For the Lord is powerful. It is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Come on, everyone, shout. That your glory fills the city. Every nation. Come on, receive it. Come on, receive it. Can you hear the people? We sing hallelujah. Come on, receive it. Let your glory fills the city. Every nation, tribe, and tongue. Can you hear the people singing hallelujah? Every nation, come on. Let your glory fills the city. Every nation, tribe, and tongue. Can you hear? Can you hear the people We sing hallelujah. singing For the last time.
Come on, once again, Christ our King. Christ our King. Before John be lifted high. Christ our King. Be forever glorified. Come on, for the last time. It's over to the Lord. Christ our King. Be enthroned, be lifted high. Yes, God. Christ our King. Be forever glorified. Come on, declare the power, the name of Jesus. Let's give him a clap offering that will give him praise and give it back to him. Surely, spontaneously. Come on, let's worship him and let's sing new adoration of worship, proclaiming hallelujah, singing a new song to his name. Come on, receive the church of God. Let's don't stop seeking his eternal presence, for the favor of the Lord is waiting for you. Come on, receive it. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Your name be lifted up, for your name is higher than anyone, oh God. And today, Lord, as we continue worshiping, glorifying your name, your eternal presence, your eternal name, oh God. Nawa, Lord, nabigyan lugod ka namin, Panginoon, sa pagpupuring ito, Panginoong Diyos. And today, Lord, thank you for letting us to receive of being not ashamed of sharing your goodness, oh God. Salamat, Panginoon, sa buhay na binago mo, Panginoon. Salamat sa revival, Panginoon, na from time to time, Panginoong Diyos, nare-receive namin sa iyo, Panginoong Diyos. And the main catch here, Panginoon, is not about winning the arguments, but rescuing the lost souls, oh God. And today, oh Lord, we still worship, and never-ending worship, we glorify. We give it to you, oh God. Lord, no words can describe how thankful, how grateful we are in your presence, in your embrace, in your love, oh God. Kaya naman, Lord, once again, have your way in this place, Panginoon. Have your way in these people. Maybe they are facing something in their lives, oh God. But Lord, your word cannot be chained. For your word give us freedom. Allow us to receive the freedom, oh God. Allow us to experience your overwhelming love, peace, oh God. And thank you for this embrace, oh God, this morning. And thank you for this wonderful rainy day, Panginoon. Salamat, Lord, kasi mahal na mahal mo kami, oh God. And Lord, this is all we ask to you, and this is all for you, oh God. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Nakakaupo na po tayong lahat. God bless everyone. Good po, palakpakan naman po natin ang Panginoon for this morning. Ayan, praise the Lord. Ayan,
Sa mga hindi po nakakakilala sa amin, ayan, ako nga po pala si Melanie from Young Adults Ministry. And I'm Eunice naman po from Youth Empowered Eagles. Ayan, baka nagugulat po kayo kung bakit kami nandito ngayon. And for this morning, we just want to encourage and to invite everyone from an event po na magaganap dito sa ating church. But before that, may I ask po, sino po dito yung may C2S group na po? Itaas po ang kamay. Ayan, may kita po natin, may mga meron na at may mga wala pa po. That is why we are here to encourage you po na maging parte or bahagi po ng ating C2S program or C2S group. Ayan, to tell something about the C2S po, C2S is what we call the Connect Two Souls. So, ang Connect Two Souls is a fellowship group or sa ibang churches po, tinatawag po ito na cell group, no? And we are encouraging you. Why? Because through C2S po, we can really encourage and connect one another. And this is our way po to share the Lord, to talk about Jesus, to have fellowship with one another, and to share our journey, our faith with the Lord. That is why, Ate Eunice, invite them. Ayan, kaya naman po on July 6, 2024 at 5 p.m. here at COG Imus Sanctuary, we will be having our C2S Activate. Ano nga ba yung C2S Activate? Where this is an event where we can have a fellowship, a gathering really with our mentors and mentees. Kaya naman po, we encourage everyone to be part of C2S and of course, C2S 101. Po sa ating event, syempre hindi lang to basta-basta. We also have an outfit, colored outfit. For our mentors, please wear any shade of pink. For our mentees, please wear any shade of blue. And while for our graduate of C2S 101 on or before July 6, kindly wear yellow. And we are really excited to see you on July 6 because this is really an intimate event for our mentors and mentees. Ayan. So, lastly na lang po for our C2S Activate, for our contact person, hanapin lang po natin si Brother Julius Flores and Brother Kurt Eugenio, kung lalo na po, especially doon sa mga wala pa pong C2S group. So, another announcement, Ate. Another announcement po from Youth Empowered Imus on behalf of youth po. We are inviting every youth, every kabataan po on our July anniversary, our 8th anniversary this coming July. And it is entitled Frontline po. Kaya po sa mga kabataan or may mga anak, kakilala, kapatid, kamag-anak, and anything, we are encouraging you to join us this June for our anniversary. And it is a month-long celebration po. Kaya we are excited to see every youth starting from second Saturday up to our big celebration on June 29 this June. Kaya see you po sa lahat ng youth. See you po sa C2S Activate and sa anniversary. Ayan. God Thank bless you po. everyone. God bless everyone. Salamat sa ating and the Youth Empowered. Yun nga po ang ating pangarap, lahat ng youth marunong mag-evangelize. Amen. Yan, siyempre hindi po tayo para sa activities lamang. We wanted every children of ours knows how to share Jesus' love. Kaya pwede nating tanungin mamaya kung they already know how to share the love of Jesus. Amen po ba yun? Ayan, so the celebration po, tandaan po natin ang mga announcement na ito. So today, we are in a series of the book of Romans, pero as I've said, highlights lang po tayo, kukunin lang natin yung mga highlights po ng book of Romans. So last week, we talked about being a servant of Christ. And ngayon naman po itutuloy natin yung ating series and it's about not ashamed of the gospel. So pero siyempre po, before we proceed, meron po bang first-timers? Kasi napansin ko mukhang dahil sa ulan, hindi ko alam kung binaha na yung mga lugar natin. But meron po bang bago sa atin po na ngayon lang nakadalo for the first time? Nandito po sila sa harap. Welcome po kayo. And mamaya po, magpapaiwan lang saglit. We will be praying for you and to see to it na nakakonect po kayo para we can provide support po sa inyo spiritually and pray for you po. Meron pa po ba sa bandang likod? The first timer dito po sa aking kanan, meron pa po ba? So anyway, mamaya po, pwede po tayo magpaiwan para po sa ating prayer and ma-connect po namin kayo sa ating ministry. So may tanong po. Ayan.
Ayan. So, gumagana na siya. Hallelujah. Okay. So, gumagana na nga. Ayun. Ang title po natin ay Not Ashamed of the Gospel and... Okay. May tanong po tayo. What would you do if your doctor told you that you have only 1 week to live? 1 linggo ka na lang mabubuhay. So, siyempre, ano kaya ang dating sa atin noon? Siguro suddenly all the appointments, all the activities, all your plans, and all your schedules will suddenly be changed. And definitely, you will have to be wise and prioritize because 1 linggo ka na lang mabubuhay. So wala pa naman po nasasabihan ng doktor na 1 linggo. Siguro 1 buwan, hindi naman. So nawa tayong maka-experience ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Ito pong tanong na ito ay tinanong ng isang commentator po o host nung we were in Las Vegas. And ito po ay tanong na laging itinatanong. At ang sagot, ito po yung sagot na nakuha. Ayan. Okay. Sabi niya una, buy things that I want and enjoy them for 1 week. Oh, ano kaya yung mga things na to na gusto niyang i-enjoy for 1 week? And then, I'll go around the world. Kasi hindi ko pa napuntahan. Ano kaya yun? Ilan kaya ang mapupuntahan niya in 1 week time? Ano? Ang bihira. Nauuna yata yung aking pinduta. Spend time with my family. Ayan. Siyempre, 1 linggo na lang. 1 linggong usap na lang to. 1 linggong kainan at kwentuhan probably. Spend time with God. And of course, ayun, automatic na siya. And pray to God. So nakita natin suddenly, parang pinapakita dito sa ating mga choices. Ano po? Kung anong gagawin natin, kung 1 week na lang ang natitira sa ating buhay, kung anong gagawin natin. Siguro, dadagdagan ko na lang yung tanong kasi hindi ko ito natanong kanina. Pero, paano kung sinabi ng Lord, next week babalik na ako? Magbabago ba ang schedule natin? Magbabago ba yung ating attitude with regards to winning souls? Siguro iisa-isahin natin, teka muna Lord, sandali lang. Sino pa ba ang hindi naliligtas sa kamag-anak ko, sa kaibigan ko, sa kaiswela ko? Siguro suddenly mag-rearrange po tayo ng mga priorities. Tama po? Meron pong isang Koreano at siya po ay isang philosopher. Siya po ay kilalang-kilala sa Korea during his time. Ang pangalan po niya ay si Professor Park Jong-hyun. Siya po ay kilalang Socrates ng Korea. Knowledgeable person. Ayan. At siya po ay nagsisilbi as professor sa Seoul National University. Siya po ay nag-provide ng philosophical advice. Walang iba po kundi ang presidente mismo, pambihira, presidential advisor siya philosophically. And especially respected po siya ng maraming tao sa kanilang bansa. He loved the truth and had a great personality, and that person created the National Education Charter. So, ang galing, ano? Sobrang galing ng taong ito. And one day, nung mamamatay na po siya, o malapit na siyang mamatay, dinanong po siya ng kanyang disciple to comfort him. And then the disciple asked, "Teacher, you must live eternally in paradise." Sabi niya gano'n. Ang sagot ng teacher, sabi niya, "No, I can see paradise. The future is just dark." So na-feel embarrassed po yung disciple. Pambihira. Parang siya ang napahiya doon sa sagot ng kanyang profesor na napaagaling kinikilala, ginagalang sa buong Korea. So kaya nga, nag-isip po itong disciple na ito at dahil siya ay isang Kristiyano, ay buong tapang siyang nagsabi sa kanyang profesor. Sabi niya, "Teacher, then believe in Jesus." So napakasimple lang ng sinabi niya, "Then believe in Jesus." And then after hearing this, nagdesisyon si professor na maniwala kay Jesus. Invited the pastor, shared John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life." And then siya po ay nabaptize.
At siya po ay namatay na nga, pero bago siya mamatay, meron siyang last will, and that is to have a Christian funeral. So yung kanyang outstanding knowledge, yung kanyang outstanding personality, yung kanyang sincere personality that earned him the respect and love of many people, but did not mean he could go to heaven. Wala po lahat itong kabuluhan o kahulugan ng pagpunta niya po sa kabilang o sa buhay na walang hanggan. Kasi nga po, unless we have Jesus as Lord and Savior, everything else becomes dark. Another story. On a street in Chicago, a man stepped up to a youth fellow and asked, "Are you a Christian?" And then ang sagot po ng young fellow, "Mind your own business." Ganun po, pag ayaw nilang pinapakialaman sila. Mind your own business. Pero ang sagot po nitong lalaking ito, sabi niya, "This is my business. My main business is to share the love of Jesus Christ." Yan po si Dwight L. Moody, kung kilala po natin, kung naalala po natin. And si Dwight L. Moody po, wala po siyang pinapalagpas na araw na hindi po siya magtatanong, hindi po siya magsishare. Kaya naman po sa ating pong church, pinipilit nating magawa ito na everyday, meron po tayong nag-evangelize. Amen. Ito po yung nangyayari na and been happening in Dasmariñas, COG, and Silang particularly. They were doing this every day. They have this Monday club, Tuesday club, Wednesday club. Akala mo kung anong club, yung pala sila ay mga nag-share ng gospel. Every day, iba-iba po ang grupo, kaya pwede siguro nating hatiin. Ito pong 5 dito, Monday, yung 5 dito, Tuesday, and then Wednesday and Thursday. So, I believe, walang mababakanting upuan dito pagka ganun ang ginawa natin. Amen. Ayan, puno ang first service, puno ang second, third, at mag-o-open ang fourth. At siyempre, madadagdagan ng pastor. Amen. Madadagdagan ng mga workers kasi mapupuno na po ang buong maghapon hanggang gabi ng kaluluwa na naligtas at sumasamba sa ating Panginoon. Darating ang araw na yon sapagkat ang Panginoon mismo ang kikilos sa ating buhay. Amen po ba yon? Doing it every day. Bakit? Why share Christ every day? Why witness every day? Why evangelize every day? Sabi po ni Paul sa Romans chapter 1 verse 14 to 17, "I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome." And then in verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentile." And verse 17, "For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith, and from first to last, just it is written, the righteous will live by faith." Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, that we can have this moment, we can just sit down and listen to your word and not be worried about disturbances, just like what is happening in other part of the world. But we are so blessed and favored that we can just sit down and relax and just be blessed in hearing your message today. We welcome you, Holy Spirit, and that you will just illumine our minds and give us the understanding and open our hearts, and we may be able to put everything in our hearts and apply it in our daily lives, oh God. The message, the word that you are going to share with us this morning. Bless your people with your favors. Bless your people, oh God, with understanding. Even, Lord, healing. Even, Lord, strength. Even, Lord, deliverance. As they sit, as they listen, they will experience the power of the word, restoring us, strengthening us, and giving us, Lord God, this good health. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kaya nga si Paul, bakit ba? Bakit niya ginagawa ito to share Christ every day? Ayan. So tayo po ba ay meron ng ganitong karanasan that we can't help it but to share Christ every day? Ayan. So ito ay isang conviction kasi.
Ito'y may nangyari sa buhay natin. And we can't, parang rest and settle down until we have shared Christ to somebody else or to someone else. So ano pong sabi ni Paul sa binasa natin? Una po sa ating binasa, he felt this obligation to all in Romans 1 verse 14 to 15. And ito pong obligation na ito, ayan, because una po sa lahat ay, okay, mamaya pa po. Ayan. Tama na po yung isa, okay. Because si Paul, and he wanted us to really understand, and he was communicating to the Roman Christians, that God has called us out of darkness, out of miserable life, out of death, and separated us from sin, so that we can share the Word of God. And for Paul, he felt this is a great responsibility. Pinalaya, pinatawad, he was delivered from all the powers of darkness and sin. So meron siyang nararamdaman na isang malaking responsibilidad na parang katulad din ni General MacArthur. Kilala niyo pa ba yun? Yung mga bata, kilala niyo ba si General MacArthur? Problema, no? Naubos na yung lahi natin, Brother Earl, no? Napaupo na naman sa harap si Earl. Siya po yung nagsabing, I shall return. Naalala niyo po? Bumalik po ba siya? Yes, it was a commitment. It was a responsibility. He felt obliged. Sinabi ko to, nakakahiya. Kung hindi ko to gagawin, meron akong pananagutan. So kaya nga hanggat hindi nakakabalik, hanggat hindi natatapos ang labanan, hanggat hindi niya napapalaya ang Pilipinas, hindi po siya tumigil. At katulad ni Paul, sabi po niya sa kanyang salita, I am obligated. Ayan. Itong papalitan na po natin to talaga. Ayan. Nabibilang na ang araw mo. Felt obligated, sabi po rito. Ayan, obligated. Ayan. Okay. So, ang salitang obligated po ay ophilates. Hirap banggitin, ano? Ophilates. Hindi naman po epileptes. Okay. Na ang ibig sabihin ay debtor. Utang na dapat bayaran. Okay? Ito po rin ay may translation na Ophelia sa ibang form. Na kung saan ang ibig sabihin, siya naman po yung meron po siyang kakayanan na magpautang. Si Ophelia. Kaya baka may Ophelia dito, ay yun. Anyway, so, ang ibig sabihin nito ay one who owes another, one held by some obligation, bound by some duty. Ibig sabihin, ako ay may pagkakautang, hindi ko pwedeng hindi babayaran. Tama po ba? Kasi kung hindi ko babayaran, lalo na pag sa online ako napahiram, may mga online na bigla na lang may darating sa akin na text, at ang tinetext yung tungkol sa isang kakilala ko na bakit ako ang kanyang tinetext? Kasi gusto lang niyang ipahiya yung aking kakilala. Ang masama pala nun, lahat ng nasa directory ng aking kakilala, papadalhan din lahat ng yon na ito ay may utang, ito hindi nagbabayad. At pagkatapos, pag hindi pa nag-aksyon, may susunod. Anong susunod? Papadala ng bala. Anong susunod? Bulaklak. Anong susunod? Papadalang ka na namin ng kabaong kapag hindi ka pa nagbayad. Ganun, grabe. Kaya meron po ditong isang obligasyon, pero yun po ay talagang, I think, hinuli na po sila kasi hindi po naman siyempre tama yun. Hinuli na po sila and kaya po isang bagay ito na sa atin pong lahat, I believe, kapag ikaw ay umutang ng sasakyan, obligado kang bayaran. Tama po ba? Ano po mangyayari pag hindi mo binayaran na ang sasakyan? Aba, marerimat. Aba, hihilahin na yan. Halimbawa naman, ang bahay mo, siyempre, pagka hindi mo binabayaran, anong mangyayari sa bahay mo? Mapoporclose po yan, di po ba? So, ang hirap naman ng ganon, di ba? So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay may pananagutan, may obligasyon, katulad ng nag-asawa ka,
dapat mahalin mo ang asawa mo. Tama po ba yun? Dahil pinakasalan mo siya, obligasyon mo na siyang mahalin sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa karamdaman at kalusugan. Ano pa? Yung pangatlo, nalimutan ko, Brother Earl. Natutulog ka na yata. Sa hirap at ginhawa at sa hanggang kamatayan ba yon? Tama pa? Tama po ba yon? So kaya po, ito yung isang obligasyon na pananagutan na kailangan nating tuparin. And nagkaanak ka, alangan naman pananagutan ng kapitbahay mo yung anak mo. Tama? Alangan naman pananagutan ng nanay ko yung anak ko, di ba? Pananagutan mo yun kasi anak mo yon. Meron kang responsibilidad doon na kailangan mo siyang pag-aralin. Pag nagkasakit, ipa-hospital mo siya at kailangan bigyan mo siya ng magandang kinabukasan kasi obligado ka talaga doon. Amen. At sapagkat pag hindi mo ginawa lahat ng obligasyon natin, sabi nga, may kalalagyan ka. Sabi ni Paul, meron akong utang. Paano ba nagkaroon ng utang itong si Paul? Ano po? Na kung saan sinasabi po ni Paul na yung utang po niya actually hanggat hindi niya ibinabahagi sa iba ang gospel, ang mabuting balita, the power of God to change lives, the power of God to heal, the power of God to forgive, the power of God to save and to deliver. Kung hindi ko to ibabahagi sa iba, hindi ako nagbabayad ng aking utang. And he felt obligated and felt this obligation. At ito ang ibig sabihin ng siya po ay kailangang tumupad, na siya po ay may utang. At ang sabi po niya, tayo po ay lahat po tayo. All who are called of God out of darkness is a debtor to all men. And all who are calling themselves a Christian is a debtor to all men. Kung sinasabi mong ikaw nga ay napatawad ba tayo? Meron pa bang hindi sigurado kung napatawad na siya? Ayan. Kung napatawad ka and you've been in darkness because of the power of sin controlling your life, ngayon wala na yung kapangyarihan ng kasalanan, nasa kaliwanagan ka na, out of darkness, meron ka na ngayong utang, para ibahagi sa iba yung paglaya na ito. And kung tinatawag mong Kristiyano ka, ikaw ay may utang sa lahat ng tao. Amen? Lord naman, ba't naman ako nagkautang sa lahat ng tao? Dati 3 tao lang yung utang ko. Ngayon parang nilahat mo na. Pero ibang bayad naman po ito. Ito kasi ay nagpapaala. So, you are a debtor to your family, to your friends, to your office mates, to your classmates, and to others. And meron lang po maganda namang sinabi si Samuel Chadwick, we cannot all be evangelists, but we can all be soul winners. Amen? Alam niyo ba na last time nagturo ako about 3 things, how to win a soul? Ano po yung una? Kung naalala po ninyo, anong unang-unang gagawin natin? You have to pray for that person. Lalo na yung nagpapasakit ng ulo natin, ipag-pray po natin. Lalo na yung alam mong parang masyadong nai-stress ka kapag kasama mo siya, ipag-pray mo po yung taong yan kasi binibigyan ka na ng Lord ng opportunity to save a soul. And then, of course, after praying for that person, God will give you an opportunity to be able to care. Di ba? Naalala niyo yun? And then after na maibigay mo yung care mo, siyempre po, nagkakaroon na siya ng kakaibang pagtingin sa iyo because this is something strange. Kakaibang tao ka, bakit ka nagkikare sa Kanya, and then bibigyan ka na ng Lord ng opportunity to share. Ang dali lang, pray. Kasi hindi naman ikaw ang magliligtas Hindi naman ikaw ang gagawa ng estratehiya. Hindi naman ikaw ang makapangyarihan to save that person. So you have to pray for that person. And then God will give you an opportunity to care and opportunity to share. So kaya nga, we are entrusted by God to bring, tama ba? To bring the gospel to all people according to Matthew 10 verse 8. Freely you have received and freely you give. Amen. Libre mo lang itong natanggap. Libre mo din itong ibibigay. Tama po ba?
Meron pong isang nagsabi na, yun nga po, halimbawa, kung tayo po may nakita dito na nasusuray-suray lasing, ano po, dyan sa Aguinaldo Highway. Nakakita ka na ba ng lasing na susuray-suray po? Tatawid, hindi makatawid-tawid. Yan. Kasi hindi niya makakita kung ano ba tong kalsada na to. Hindi diretso, hindi pantay, ano po. And dumarating na po itong malalaking trailer, yung malalaking truck, ano po. E nandiyan ka naman. Nanonood ka lang pasuray-suray, lasing eh. Gawin natin, panonoorin, ay, naku, yung mama, lasing, pasuray-suray. Padating pa naman yung truck. Ano kaya mangyayari sa kanya? At palapit na lang palapit yung truck. Hoy, naku, yung mama, natumba na. Kawawa naman. Baka masagasaan siya. Ayan na yung truck, malapit na. Ay, naku, yung truck, hindi ako makakatingin. Brag, ayun. Wasak ang katawan ng mama. Ay, naku, hindi ako makatingin. Namatay na siya. Nagkalasog-lasog ang katawan. Sana may dumating na pulis. Ano pong gagawin niyo sa taong yun? Parang, ano ka bang tao ka? Wala ka bang malasakit man lang? Bumagsak na nga sa semento, di po ba? So, pero siyempre, ang isang matinong tao, maayos na tao, at may malasakit na tao, anong gagawin niya? Bumagsak na, hilahin mo na. Hilahin mo na, teka muna, mamamatay ka dyan, mababangga ka dyan. Wala nang malay susuray-suray, laseng na laseng di hanggang maitabi mo siya para hindi siya masagasaan. Tama po ba? Gagawin niyo ba yon? Pastor, baka may baril. Yan. Hindi, huwag mo na isipin yun. Kailangan iligtas mo na siya. Tama? Lalo na pag nasusunog ang bahay. Nakita mo nasusunog, tapos nandun pa siya sa loob. Lalo naman sigurong, ay, nasusunog yung bahay. Ay, nandun siya. Hindi niya alam, nasusunog na yung bahay niya. Kawawa naman siya. Lalamunin ng apoy di ba? Pero anong gagawin natin? Siyempre, oy, pare, o mare, hoy, yung bahay mo nasusunog. Lumabas ka na dyan. Masusunog ka dyan. Di ba gagawin natin yun? Tama po ba? So ito po yung isang bagay na in between. Kapag hindi po natin nagawa na tayo po ay magsabi o tumulong o ibahagi yung ating nakikitang kaligtasan, mapapahamak yung kaluluwa. Tama po ba? At kung titingnan natin sa ganoong pananaw ang pagliligtas ng kaluluwa, parang napakawalang puso po naman natin. Tama po ba yun? Parang wala nang sumasagot, di po ba? So kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed. I am not ashamed of the gospel. So unawain natin itong I am not ashamed of the gospel na sinasabi ni Paul para lalong makakilos tayo at magawa natin ang nararapat and how to be able to pay the debts to all people na hindi pa naliligtas. Ang sabi niya rito, for I am not ashamed of the gospel. So idire-diretsuhin ko natin. Ito ay pachamba-chamba lang kung paanong tatama. So, ayan, labas na natin lahat. Ayan. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng not ashamed in the context. Ibig sabihin, I am not disgraced if I share the love of Christ. I am not personally humiliated if I will tell you that you are loved by the Lord Jesus Christ, that Jesus Christ died for you. I am not misplacing my confidence if I will share the gospel to that person. And I will not be being dishonored by sharing the gospel. Yun po yung ibig sabihin ng salitang, I am not ashamed na ang ibig sabihin nito na tayo po ay hindi po tayo nadidisgrace sapagkat hindi po ito nakakasira ng, nakakasira ng postura ba yun? Parang hindi bagay sa'yo mag-share. Sosyal na sosyal ang dating mo Ang ganda-ganda ng itsura mo. Tapos nag-share. Hindi po nakaka-disgrace ito. Lalo ang hindi po ito nakakapagpababa ng pagkatao. Sinasabi mo yung tungkol sa kaligtasan, nakakapagpababa ba ng pagkatao yon? And lalo ng misplacing confidence, nagkamali ka yata ng pinagtiwalaan. Bakit sinesharean mo siya ng Word of God? Di ba? And being dishonored, mukhang mali yung nasamahan mo. Tama? Mukhang hindi yan ang tamang samahan. Hindi yata dapat C2S ang sinamahan mo. Hindi yata dapat mga Kristiyano ang sinamahan mo. Tingnan mo tuloy, nag-share ka ng pag-ibig ng Panginoon. Nakakaya ba yun? Hindi po ba?
So katulad ng sabi ko, nakakahiya pang sabihin na, Mare, kasi po, nasusunog na po yung bahay mo. So, okay lang po ba na sabihin ko sa'yo na nasusunog na yung bahay mo, lumabas ka na dyan? Nakakahiya po bang gawin yon? So, it is not a disgrace, it is not humiliation, it is not losing confidence or misplacing confidence, it is not being dishonored, kapatid. So, when Paul says that he is not ashamed of the gospel, he is saying his confidence in the gospel is not misplaced. Tama ang kanyang pinagtiwalaan, tama ang kanyang pinaniwalaan, and there is no disgrace in declaring that Jesus loves you, He died for you, and He will forgive you and give you salvation, forgiveness, salvation, and eternal life. Tama po ba? Nasubukan nyo na bang mag-share ng gospel? So when Paul says na hindi po siya nahihiya, yun po ang ibig niyang sabihin, pinoproklama niya po ito. So, at ito po rin ang daladala niya sa mga Romans. Ano po? Na kung saan, kailangan, when you are proclaiming something, you must be sure, and it is not a disgrace, it is not dishonoring, it is not a display of confidence, and it is not a humiliation. Kaya nga po, sa ating application, just like Paul, place his confidence in the gospel, tayo rin naman, hindi ho tayo mapapahamak na nagtiwala tayo sa gospel, napapabuti nga ang buhay natin. Tama po ba? And then we can proclaim with boldness the truths that God has revealed His word with no fear that our confidence is misplaced. So we can proclaim boldly, and anyone who believes in Him will never be put to shame. So ang Holy Spirit po ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan para ito po ay gawin natin. And ang Panginoon po natin, hindi po naman siya nagbago. He is the same yesterday, today, and forever. Siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Siya pa rin ang Diyos na nagpapatawad. Siya pa rin ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Siya pa rin ang Diyos na pinanggagalingan ng ating pong buhay na walang hanggan. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Ngayon din po sa ating panahon, si Kristo ay nagbabago, nagpapatawad, nagbibigay ng pag-asa, nagpapagaling at nagpapala hanggang sa ating panahon. Amen. Hallelujah. To live unashamed of the gospel means we proclaim it. But it also means we apply it in our lives and show we believe it. Pinipili po ito na gawin. Hindi lang tayo naniniwala sa message. Ipinapakita rin natin at ipinamumuhay natin na talagang naniniwala tayo sa mabuting balita. Kaya nga, we are ashamed of the gospel when we allow sin in our lives to go unchecked. Kung alam mong may kasalanan but you do not want that sin to be checked, then you are ashamed of the gospel. And kung still when we indulge in worldliness and carnal desires or blatantly disobey scriptural standards, we indicate that we lack confidence in our own message. Kung tayo pa rin ay nabubuhay sa kamunduhan, kung tayo pa rin ay nabubuhay sa laman at sinusunod natin ang gusto ng laman na ito, at kung alam natin na yung Word of God ay hindi natin talaga sinusunod at talagang hindi tayo naniniwala na ipamuhay ito, then we are ashamed of the gospel. And so when we walk in the counsel of the ungodly, yan. Okay. And stand in the path of sinners and sit in the seat of scoffers. And not allowing its truth to penetrate, isa pa, ayun, our lives, isa pa, ayun. Ang hirap pala mag-preach ng ganito. Paputol-putol. Inom muna ako. Lumalakad ka sa payo ng mga taong hindi maka-Diyos? Papayag ka ba, misis, na magpayo sa mister mo ay hindi maka-Diyos? Malaking pagsisisi ang aabutin mo pag pumayag ka na ang mister mo ang nagpayo ay hindi Kristiyano.
Kasi sasabihin ng barkada niya, pare, gulpihin mo, pare, bigyan mo ng leksyon, pare. Tignan mo, pakita mo sa kanya kung sinong macho. Pare, utusan mo lang siya. Ayan, di ba? Pare, may number 1, number 2, number 3. Para totoong lalaki ka, dapat may number 2, number... Pagka po, worldly, makamundo, hindi Kristiyano, hindi makadiyos ang nagpayo sa mister mo, ay naku. Kaya papuntahin mo po siya sa men's ministry para makatanggap ng tamang payo. Amen po ba yon? Parang nawala ang mga men's natin. Men's, andyan ba kayo? Naglilid pa ba kayo? Ano po? Ayan. So, tumalakad, tumatayo sa daanan ng mga makasalanan. Pambihira. Asa na ba tayo? Lumalakad mag-isa. Atras. Sit in the seat or stand in the path of sinners. Yung daanan ng mga makasalanan, bakit ka naroon? Anong ginagawa mo dyan? Pastor, kasi po, meron lang akong sharean dito sa beer house. Dito ko lang po kasi siya makikita. Talaga naman, ha? And sit in the seat of the scoffers, mga hindi naniniwala. Mga nang iinsulto at mga nanunuya tungkol sa pananampalataya na meron tayo. Hindi natin ina-allow yung totoo na mag-penetrate sa ating mga buhay so that people will see the changing power of the gospel. So hindi natin to nilalakaran, hindi natin to pinamumuhay. So kaya nga, to live unashamed of the gospel means that we, like Paul, allow it to dominate our lives to the extent that everyone within our sphere of influence can see that we have been with Jesus. Amen. Yan, ulit. Pagkaka-date mo, galing kang nakipag-date sa girlfriend mo na mahal mo. Pag-uwi niya, parang lumalakad sa ulap. Ayan, di ba? Kilig na kilig eh. At naangiti at masaya, di ba? At pagdating sa bahay, hindi pa mapakali, tatawag pa yan. Nakauwi ka na ba? Hindi ka ba nahirapan? Di ba? Talagang sobrang kilig to the bones, di ba? So alam mo, pag ang kausap niya sa cellphone ay yung taong minamahal niya, taong nagugustuhan niya, sobrang naangiti. Sobrang inspired, di ba? So you just know na yung taong ito ay kasama niya o kausap niya yung minamahal niya, kaya ganun po siya kasaya. Ganun ang manifestation. Kaya nga sa atin din naman, people will know kung ang kasama mo ay si Jesus, kung sinishare mo ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung dumating naman yung panahon na namatay na yung taong kaibigan mo, hindi mo pa rin na-share ng Word of God, sobrang galing mo naman magtago ng pananampalataya. Sobra namang kahihiyan ng nasa puso natin noon na we cannot share the love of Christ. Kaya nga sabing gano'n, di ba, merong, nasishare ko na to dati pa. Doon daw sa langit may bintana, may butas, you can see the hell down there, no? At yung hell naman, nakikita yung mga nasa langit. At kaya nung nagkaroon ng close-up, nakita yung mga daliri nakaturo doon, no, sa langit. Yung pala nakaturo doon sa mga taong hindi sinyera ng gospel. Nasa impyerno na. Ang sabi nila, kaibigan ko yun eh. Nagkakapi kami lagi. Isinasama pa nga niya ako sa church nila. Pero never niya ako sinyera ng Word of God. Never niya ako sinyera ng salvation. Kasama ko sa opisina. Ang bait-bait. Never niya akong binahaginan ng tungkol sa kaligtasan. Ganun po ba tayo? Nawa ay tayo po, sabi nga, to live unashamed of the gospel means na katulad ni Paul, makikita sa buhay natin at sa lahat ng ating kasama, kapag nakasama ka ng mga kasama mo, they just know that you love Jesus. And they just know na babahaginan mo sila ng Word of God nang sila din ay maligtas. Amen po ba? May pangyayari sa Amerika, a famous senator whose father was a farmer, an old man, and came to visit him. At kataon, nandun po ang ambassador ng Belgium. So he introduced his father to the ambassador. And then as he introduced his dad to the ambassador, immediately the father asked a question, "Are you a Christian?"
Aba, nung madinig nung anak niyang senador na nagtatanong na if you are a Christian, alam niya, share na ng Word of God, bigla niyang pinutol yung usapan, iniba niya yung topic, at hinila niya na palayo sa tatay niya, yung ambassador. And then, eventually, nagkasakit yung tatay niya, namatay sa madaling salita, and then may dumating na bulaklak, galing sa Belgium. Galing sa ambassador ng Belgium. At may note, at nakasulat sa note, he is the only person in America that asked me if I am a Christian. Ang dami-daming tao sa Amerika, siya lang ang nagkaroon ng, ng tapang na tanungin kung Kristiyano siya. Napahiya at napaiyak itong senador na ito. Kinakahiya mo ba si Jesus? Sinishare mo ba siya sa kaibigan mo? O natatakot ka na baka it will be a disgrace to share Jesus to your friends? Or baka naman natatakot ka that you will be humiliated? O baka naman you have this fear in your heart that they might look at you as belonging to a wrong group? Na tayo po ay parang mali yata ang nasamahan mo? No? So kaya ito po yung mga tanong natin sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, maaaring hindi lang natin alam. So that's why sunod-sunod po yung training natin, AMM and Shoot. Naalala niyo po, hanggang ngayon, meron po kahapon lang, yung C2S 101. Ilang lalaki yung senior, yung nag-attend ng C2S 101. So we are seeing a good na movement and advancement of the gospel, sharing of the gospel. Ang daming mga lalaki nagpapasanay na on how to share the gospel, on how to lead a C2S group, on how to make a disciple, on how to study the Word, and how to share the love of Jesus Christ. Kaya nakakatuwa, salamat sa mga kalalakihan, tinutuunan nila yung I will lead my family, I will lead my children to know the Lord Jesus Christ. I will lead my church, I will lead the men to know the Lord Jesus Christ. Napakaganda po ng mga ginagawa ngayon ng mga kalalakihan. Amen po ba? Maging proud naman tayo sa kanila sapagkat tumatayo na sila para kay Kristo. Amen po ba yon? Talaga? So, kaya po, papuntahin niyo po sila sa ating men's ministry. Ayos ba, Brother Carlos? Pakapihin mo ako mamaya. Rome was a proud city. The gospel came from Jerusalem, a small, tiny city, conquered by the Roman Empire. At doon po nanggagaling itong message sa isang maliit na bayan, nanggagaling yung message of salvation of the gospel at dinadala sa Roman Empire. Ano po? O sa Rome, a proud city. At ang nagdadala ay yung mga Kristiyanong common lang, ordinary people. Mga taong, mga kilala as slaves. Ang pinapadala nila yung mga taong sa Romans na mga great philosophers. Wow. Mga philosophies. Ayan, kung ano-ano mga pilosopo ba yun. And ako, taga-Roma, matalino kami, maganda nga may mga ideology. Sino ka na taga-Jerusalem na aming inalipin na mag-share sa akin ng power of the gospel? Pero ito pong si Paul, hindi po natinag ang kanyang confidence. Hindi niya nakita na this is a disgrace. Hindi niya nakita na this is dishonorable. Hindi niya nakita na this is humiliating. At hindi niya nakita na siya po ay maliit lamang sa mata ng mga Roman leaders na ito. Kasi ang dala po niya ay makapangyarihang salita ng ating Panginoon. So, alam niya na ang Roman Empire ay bumabagsak na. Because of corruption, because of sinfulness or filthiness,
Bumabagsak na po ang Rome. Pero ang daladala ni Paul ay yung magtatayong muli sa isang tao na bumabagsak na sa kasalanan, nalulugmok na sa kasalanan, napupunta na sa kadiliman. Ang daladala niya ay ang mabuting balita, ang gospel na kung saan magbabago sa buhay ng isang tao. And Paul was not ashamed of the gospel. Yan. Okay. He had his confidence in his message, and he gave several reasons that explain why he was not ashamed. Number one, because of the origin of the gospel. The message of the gospel is from and about the very Son of God. And to be ashamed of the gospel is to be ashamed of Jesus. Pangalawa, the operation of the gospel. Paul was not ashamed of the gospel because the operation of the gospel, it is the power of God. And power is the one thing that Rome boasted of the most. Greece might have this philosophy. Rome had its power. Rome is known to be conquerors. Roman legions stationed all over the world during that time. But with all of her military power, Rome was still a weak nation because of iniquities and filthiness, etc. No wonder Paul was not ashamed because he was taking to sinful Rome the message that had the power to change men's lives. Amen. Amen, Pastor. Nadinig po namin. Parang kamukha lang yan sa ating bansa. Kapag ka nasa posisyon na, parang nahihiya na tayong mag-share ng gospel. Kapag mukhang mayaman na, parang hiyang-hiya na tayo. Parang ang liit ng tingin natin sa sarili natin. Nung napunta nga ako sa Amerika, laging pinapaalala sa akin na, Pastor Odi, huwag kang magpapasindak sa mga Amerikano. Maganda lang magdamit yan, pero mas marami kang pera dyan. Allowance lang naman yung meron kami. Pero ganun ba sila kakonti? Very few of them. But here, maaaring nasisindak tayo, maaaring na-intimidate tayo kasi maganda ang bahay, maganda ang trabaho, and sino ba naman ako, isang common tao, isang galing sa kasalanan. Sino ako para papakinggan nila? But there, sabi nga ni Paul, the message that he is sharing has the power to change lives. Ipagkakait mo ba yan? Sosolohin mo na lang ba yan? So, meron ba tayong ganong klaseng confidence? Sana po magkaroon tayo ng ganyang klaseng confidence that the gospel will work in your family, in your friends, in your office mates, and all the others. The power of the gospel. Yan. Isa pa. Okay. Meron po tayong magpapatotoo ng kapangyarihan ng pangyayari magmula nung ang gospel ay maipangaral po sa kanyang buhay. At nais ko pong tawagin ngayong umaga si Brother Janelle Asilom para po ibahagi kung paano ang kapangyarihan ng mabuting balita anong ginawa ng kapangyarihan ng mabuting balita ang pagbabago sa kanyang buhay. Brother Janelle. Maraming salamat po, Pastor. Muli, isang mapagpala at maulang umaga ng araw ng linggo. Hallelujah. Kanina pa po gasgas na gasgas sa atin yung salitang mabuting balita. Naniniwala po ako, hindi natin mauunawaan yung kabuuan ng mabuting balita o yung good news hanggat hindi muna natin naunawaan kung ano nga ba yung bad news. Amen? Yung bad news na yan, diyan po ako namuhay ng matagal na panahon. Simula bata hanggang sa magkaisip, nasilayan ko po yung magulo naming pamilya. Produkto po ako ng broken family. At isa sa number one na dahilan kung bakit maraming tao nakakulong, hindi dahil sa kahirapan. Ang unang-unang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsisiksikan sa bilangguan, dahil unang-una wasak yung pamilya. Dahil bakit? Dahil wala yung mabuting balita. Hindi ko napakinggan sa tatay ko, sa nanay ko. Walang nagbahagi sa amin ng pangaral tungkol sa salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon, hindi pa pala huli ang lahat. 12 years old pa lang ako, na-experience ko na po mangulungan. Sa juvenile na po ako gumraduate ng elementary. Sabi ko noon,
Total, sira na yung buhay namin, sira na yung pamilya namin. 8 po kami magkakapatid, ako lang ang nag-iisang lalaki. Sabi ko, total, sira na yung buhay namin. Sabi ko, habang bata pa ako, lahat susubukan ko na. Total, mamamatay din naman ako bandang huli, habang bata pa ako. Mabuti man yan o masama, experience ko na. Kaya po, sa murang edad, nangarap ako na maging leader ng sindikato. Kakanood-nood ko ng pelikula nila Robin Padilla, pelikula nila Philip Salvador, Baby Ama. Talagang pinangarap ko, sabi ko, gusto ko talagang maging leader ng sindikato. Ang problema, yung magulang ko, lahat ng mga kinikita ko sa nakaw, sa hold up, sa karnap, hindi niya tinatanggap yung pera. Kasi nga, yung magulang ko na, yung nanay ko, kahit nahirap na kami, nagdidildil na kami ng asin, ang katwiran niya, hindi ko kayo pinalaki sa nakaw. Kaya yon hanggang sa nagkaisip ako ng gusto, lalong tumigas yung dibdib ko, napunta ako sa presinto, huling-huling pangungulungan ko, nagkaroon na ako ng sakit na schizophrenia. Alam niyo po ba yung sakit na schizophrenia? Sabi ng psychiatrist, wala na raw paraan para gumaling pa ako. Yung iniinom kong gamot na Nosinal, yung pampakalma, hindi na raw po ako gagaling. Kakalma na lang ako sa tuwing iinumin ko yun. At sa loob ng presinto, talagang pinadilim ni Satanas yung pagkatao ko. Doon ko naramdaman na talagang, ito na, dead end na yung kulungan, dito na ako mamamatay. Kasi nga, ang kaso ko po, no bail. Wala nang piyansa, sabi ko, ito na yung huling-huling hantungan ko. Pero, ang Diyos talaga mapamaraan. Amen? Sa loob ng madilim na sulok ng bilangguan, habang nakahiga ako sa tabi ng kubeta sa kulungan, kasi nga bawal ako tabihan eh. Dahil maya't maya, nagwawala ako. Kaya ang ginawa nila, hiniwalay ako, in-isolate ako. Doon ako nilagay sa tabi ng kubeta. At sa oras na yon, habang nag-iisip-isip at nagmumuni-muni ako, talagang tanggap ko na wala ng pag-asa. Kamatayan na lang talaga yung magliligtas sa sitwasyon ko. Kasi nga, sa sakit na schizophrenia, kung di nyo po nalalaman, meron po akong naririnig na bulong. Hallucination, fantasy. Kaya 3 beses po ako nag-attempt magpakamatay. Yung una kong attempt na pagpakamatay, nakita niyo yung sakit, sinaksak ko po ng tinidor yan. At pangalawang attempt ko ng pagpapakamatay para mabilis na, kasi hindi ko na siya kayang matagalan pag naaalala ko kung gaano ako sinalaula ni Satanas sa murang edad. Kasi naalala ko, 16 years old pa lang ako, umaatake na yung schizophrenia ko eh. Pangalawang attempt ko ng pagpapakamatay, yung medicine box ng lola ko, lahat ng maintenance niyang gamot, pinagbububuksan ko lahat at nilagay ko sa isang garapon. At yun, nilaklak ko po yung isang buong garapon ng gamot. At to God be the glory, talagang naniniwala talaga ako na hindi pa pala yun yung huli, may plano pa pala ang Diyos. At yung pangatlong attempt ko ng pagpapakamatay, yung biyaheng Bicol sa amin sa San Andres. Batang San Andres po okay, San Andres, Bukid, Manila. Pag tumawid ako ng kalsada, release na ng tren yun. Yung biyaheng Bicol, hindi po yung nagme-minor, hindi po yung nag-i-stop kada station. Point to point po yung biyaheng Bicol na yun. Inabangan ko po ng madaling araw yun. Hinalikan ko na sa noo yung stepfather ko, humingi na ako ng tawad sa nanay ko. Yung mga kapatid ko maliliit, niyakap ko na, nagpaalam na ako sa kanila habang sila ay natutulog. Kasi nga hindi ko na kaya yung sakit ko, ayaw ko nang mandamay pa. Kasi nga, unang-una, wala naman silang hospital sa akin sa mental hospital, mahal ang bayad. At talagang madaling araw, hinakbang ko na yung pako. Sinalubong ko yung biyaheng Bicol kasi dalawa lang yung tren eh, pa-north, pa-south. Yung biyaheng Bicol, naramdaman ko na po yung pinaka-headlight niya. Ang init na, tumama na sa akin yung headlight sa mukha ko eh. Sabi ko, ito na, DN na to, tapos na, wala nang hirap. Napapikit na lang po ako nung nasilaw na ako sa liwanag. Ang problema, pagkapikit ko, biglang meron po akong narinig na isang malakas na sigaw. At dahil sa malakas na sigaw na yon, sa maniwala po sa hindi, ano ba ang mas malakas, yung sigaw o yung busina ng tren? Yung busina ng tren, kasi minsan sa sasakyan, kahit nasa loob na ako ng sasakyan, naririnig ko pa yung busina ng tren. Pero that time, isang malaking tinig yung narinig ko. Parang galing sa loob ng kuweba. Alam niyo, naka-amplified na boses. Ganun yung narinig ko, isang malakas na sigaw. Sabi niya, "Hoy! Magpapakamatay nga naman talaga." Napadilat po ako. Pagdilat ko, paglingin ko, split seconds, yung tren tumagos sa harapan ko. Hanggang ngayon, na-amaze ako dahil hindi ko alam kung paano akong iniligtas ng Panginoon. Hindi ko alam kung nilipat ba ako ng Diyos sa kabilang riles o yung tren ang inilipat niya. Basta split seconds na, nung lumingon ako, yung headlight, lumampas sa paningin ko. At pagkatapos nun, first time ko pong tumawag sa Diyos. Nahimasmasan po ako.
Sa tanang buhay ko, hindi ako nananalangin kasi ang pagkakaalam ko sa Diyos, kwentong barbero lang, alamat lang. Hindi ganun yung pagkakakilala ko sa Diyos kasi every Sunday, pumupunta naman yung mga kamag-anak namin sa church. Wala namang dating sa kanila yung pagbabagong buhay. Lahat, pag galing nila ng church, pag uwi, nasusugal pa rin, nagiinuman pa rin, nagdodroga pa rin. Kaya iniisip ko yung Diyos na to, walang kapangyarihan na magbago ng buhay. That time, nag-pray ako pagkatapos ko makaligtas sa pagpapakamatay na yun. Kung di ko po makwento ng buo, pwede niyo pong i-search yung pangalan ko sa 700 Club, Jinel Asilon. Every Sunday, ito pong COG ang nagiging airport ko. Kasi yung pamilya ko tuwing last service po, umatin dito. At kanina per service pa lang, tinatanong ko ang Panginoon, Lord, marami naman dito sa COG na pwedeng tumayo, magpaliwanag kung ano nga ba yung salitang mabuting balita. Bakit ako pa? Bugbog sarado na ako sa labas. Sa loob ako pa rin. Napapayak talaga ako kanina. Pero isa lang yung reason. Ang sabi sa Lucas 7:47, kung sino raw yung malaking utang, siya rin dapat yung malaking magbayad. At kahit kailan, di ko kayang tapatan, bayaran yung utang na yun. Doon po ako nabubuhay. At yung naging dahilan po kung bakit ako nagpatuloy sa kalayaan. Kasi 2011 pa po ako lumaya. Marami akong kasabayan na lumaya na nagsibalik na ulit sa loob ng bilangguan. At yung kalayaan na natamasa ako sa Panginoon ay hindi pansamantala, pangmatagalang kalayaan. Dahil sa isang salita, isang kataga na iniwan ng mga ngaral. Habang ako'y nasa loob ng presinto, merong iniwan yung mga ngaral. Ang sabi niya gano'n, you will know the truth and the truth will set you free. Hindi ko po alam na sa Bible pala mahanap yun. Kaya nung nabiyahe ako ng Manila City Jail, hinanap ko sa loob ng Biblia, sa loob ng isang oras, binasa ko yung buong diyan. At sa maniwala po kayo sa hindi, pagbali-baligta rin natin ang Biblia, walang ibang tinutukoy na katotohanan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Siya yung truth na nagbigay sa akin ng pangmatagalang kalayaan. Sa maniwala po kayo sa hindi, sa loob ng 4 na taon nung ako'y nangulungan, dahil sa mabuting balita, hindi po ako nakaramdam ng kalungkutan, ng pagkainip. Sa totoo lang, kung kailan ako nakulong, mas doon ko pa unang naranasan yung tunay na kalayaan. Yung 4 na taon, parang 4 na linggo lang. Inaliw po ako ng salita ng Diyos. Binasa ko po ng 2 beses ang Biblia from cover to cover sa loob ng 4 na taon. At doon ko po napatunayan yung truth. Hanggat hindi dumadating sa buhay ng isang tao ang Panginoong Hesus, hanggat hindi tayo dinadatnan ng Panginoong Hesus sa ating pagkatao, wala rin tayong tunay na kalayaan na mararanasan. Amen? Sapagkat ang tunay na kalayaan, wala po sa rest na bakal. Ang tunay na kalayaan, pwede bang pakikurot natin yung ating mga laman? Ito po yung tunay na bilangguan na ating ginagalawan. Ang isa po sa pinakamahalagang kalayaan na maiiwan ng Panginoon Hesus sa atin, hamon lang po ito patungkol sa ating tinatalakay na mabuting balita. Hindi natin pwedeng itago, hindi natin pwedeng suluhin kung ano ba yung naging resulta ng mabuting balita sa buhay natin. May kapangyarihan daw po, di ba? Yung Romans 1:16. Ang sabi ko ng salita ng Panginoon nung ako'y nagtatanong sa Kanya, sabi ko, Lord, bakit hinayaan mo na masira pa yung ulo ko? Bakit hinayaan mo na mawasak yung pamilya ko? Bakit hinayaan mo na mabulok muna ako sa kulungan tapos bandang ulit, tatawagin mo rin pala ako? Ang sabi sa Roma 11:32, sapagkat hinayaan niya ang lahat ng tao na maalipin ang kanilang mga kasalanan upang maipadama niya kung gaano siya kung gaano yung kanyang dakilang kahabagan. Amen? Yung resulta po, hindi ko na po isa-isahin sa inyo kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa loob ng 12 taong kalayaan na na-experience ko ngayon sa Kanya. Kung noon, bago ako magka-big bike, kailangan ko muna mang-hold up. Kung noon, bago ako magka-kotse, kailangan ko muna mang-harnap. Kung noon, bago ako makatulog sa magandang bahay, kailangan ko muna mag-akyat bahay. Pero ngayon, dahil sa pabor, biyaya at habag ng Diyos, hindi ko na po kailangan gawin yon. Amen? Binigyan po ako ng magandang laban ng Panginoon, ng magandang pamilya. At salamat sa Panginoon dahil sa mabuting balita na yan, lakas loob ako nakakatayo na ang Diyos ay totoong nagpapalaya, nagpapatawad, nagpapagaling. Amen? At mamaya po sa last service,
Huling-huling service po, makikita nyo po yung resulta ng di malirip na biyaya, ng di masukat na pag-ibig ng Panginoon. Binigyan niya ako ng 3 babae at 1 lalaki na anak. Bunso ko po yung pinakalalaki. Imagine kung di ako nagkaanak na lalaki, wala nang magtutuloy ng apelido namin. Huling-huling pabor na tinanggap ko sa Panginoon, binigyan niya ako ng 1 lalaki na magdadala at magtutuloy-tuloy para ipangalap pa yung mabuting balita. Amen. To God be the glory. Salamat po sa Panginoon. Okay, pag-pray ka namin, Brother Janelle. Pag-pray po natin siya. Panginoon, indeed, you are using him now to bring the gospel sa maraming mga kulungan. It is your strength, it is your anointing, it is your spirit that is upon him. It is your love that fills his heart. At sa bawat pagbabahagi niya, Panginoon, ayun ay kung ano ang ginawa mo sa kanyang buhay. Pinalaya mo siya, binigyan mo siya ng bagong buhay. At yun din po ang ngayon ay kanyang ibinabahagi sa mga taong nasa kadiliman. Salamat sa buhay po ni Brother Janelle. Hiling namin patuloy mo siyang gamitin mightily. Patuloy na makaranas siya ng papapala at kabutihan mo sa kanyang buhay. Patuloy na i-advance niya ang iyong kaharian. Patuloy kanyang maluwalhati, maitaas at maparangalan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Marami pong salamat that he is not ashamed of the gospel. Dahil ito po ang naging kaligtasan na maraming kaluluwa na nabahaginan nito. Pagpalain mo po ang kapatid namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Sa ating pong conclusion, Paul knew God had power because of the great change that came to his life. Janelle knew na may kapangyarihan ang Diyos dahil sa pagbabago na nangyari sa kanyang buhay. Natinig natin si Brother Homer, natinig natin si, asan na yung pogi dito, yan, si Brother Carlos. Natinig natin sila, how God has changed their lives. And that is the power of the gospel. Baka kung nahiya yung nagbahagi ng word, baka yung nahiya yung mga taong dapat nagbahagi ng word, nasan kaya sila ngayon? No, dapat magpasalamat ang PNP na bawasan ng mga drug lord at nabawasan ng mga carnappers. Therefore, he was eager to tell others how to experience this same salvation that had brought him such peace, joy, and power. Therefore, nawa, maging katulad din tayo ni Paul, hindi mahihiya. Bagkus maging eager tayo sapagkat naranasan natin ang kabutihan, pag-ibig, pagbabago, pagpapatawad, pagpapala ng ating Panginoon. Ibahagi naman natin sa iba ang ginawang ito ng Diyos sa ating buhay. Kung parang hindi ko yata naranasan, Pastor, kasi wala akong ganang i-share eh. Siguro, baka nadinig mo lang kasi yung information. Baka kailangan mo talagang hilingin sa Panginoon, Lord, I really wanted to experience that power, Lord. That change of life. Pero kailangan mong manampalataya. Yun lang naman ang kailangan. Manampalataya ka sa ginawa ng Panginoong sa Kristo. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior. And you will see that your life will never be the same again. Tumayo po tayong lahat at umawit tayo sa Kanya. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Jesus, you're worthy.
tribe and tongue, it's all for your glory. Till every soul is one, Jesus, you're worthy. Of every tribe and tongue, it's all for your glory. Till every soul is one, Jesus, you're worthy. Of every tribe and tongue, it's all for your glory. Till every tribe is one. So harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. I'm not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed of the gospel. Hallelujah. I pray that we will not be ashamed of the gospel. That whenever we share the gospel, that it is not a disgrace, but we are sharing the grace of God. That it is not humiliating, because God will lift up every soul who will hear the message of salvation. That it is not a display of confidence, because Jesus is faithful and true. We can put our life in His hands, and we can trust Him to save us and to deliver us and to heal us. It is not dishonoring, but the more that we will be restored, a dignified human being in the very image of God, the result will only bring honor to our Creator and to His creature, because the gospel has the power to change lives. I appeal and I encourage Church of God Imus, do not be ashamed of the gospel. Share it to your family. Share it to your friends. Share it to all people, whether in your school or in your work, wherever they are, and wherever God is giving you the opportunity to share. May the Spirit of God be upon you now. May the Spirit and the power of God be imparted upon you now, that you will have that boldness in your heart, that you will have that kind of power, that whenever you share the gospel, wisdom will be given to you. That as you speak the word,
as you open your mouth, the word of salvation, the gospel, the word that comes from the Lord will be given to you. And that as you pray for those people to lead to salvation, that the Spirit of God will move and convict every heart and believe Jesus. And as you pray for those who are sick, they will be healed. And for those that you are praying for deliverance from the bondages and all the works of the devil, that they will be delivered, and that all the works and bondages of the devil will be completely destroyed and demolished. Do not be ashamed of the gospel. It is the power of God to change men's lives. It is the power of God to heal, to save, to forgive, to give you eternal life. Hallelujah, Jesus. Narito po kami, Panginoon. Empower us now, Holy Spirit. Move us now, Holy Spirit. Move us now. Let them know we belong to you. We will not be ashamed. We will not be humiliated. It will not be a disgrace. It is our confidence. It is our honor to share the gospel. People's lives will be changed. They will be blessed. They will be favored. And many, oh God, will bring glory, praise, honor, and worship unto your name. Holy Spirit, thank you now. Thank you now, Holy Spirit, and those that are still struggling, may you just touch their hearts right now. Holy Spirit, those who are still in doubt, may you just remove that doubt in Jesus' name. Those who are still gripped by fears and uncertainties and things that they are not sure of, oh God, may you just destroy it right now. Release them and set them free from all those works and holds and wiles of the devil in the name of Jesus. God, let your healing be upon your people. Let it be released to all your people, that healing, that strength, that good health, oh God, in the name of Jesus. Use your people, empower your people. Holy Spirit, just move in our midst now. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Now, before we leave this place, we just want, Lord, to give our tithes and offerings. We are blessed. And we declare, itong aming katapatan sa pagbibigay ay hindi mababaliwala. Hindi kami mawawalan. Hindi kami mababawasan. But instead, the more that you are going to bless us, the more that you are going to increase us, the more that you are going to prosper us, and the more you are going to give us success and victories in all our endeavors. We believe it, oh God. We receive it now, oh Lord God, as we offer to you, Lord God, by faith our tithes and offerings. We receive all the favors and all the blessings and all the increase and all the prosperity in the mighty name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. And so, Holy Spirit, thank you that you are with us. And wherever we go, as the word of the Lord said, that Jesus Christ will always be with us. Until He comes, we will never be alone, but you will always be with us, to walk with us till the time of your coming. Thank you so much that we are blessed and we are favored and empowered and healed. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all. Hallelujah. Then see you all next week po. Every Wednesday meron po tayong prayer meeting. Every 7 p.m. at the same time, every Sunday service, of course.
Meron din po tayong YE service, youth service, at marami po pong iba. God bless everyone! Never fading God, oh, your promises make me relentless.